duda magfa-file ng impeachment. Parang handang-handa na eh. Gumugulong na naman daw ang isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Amy Marcos, may goodies pa umano ang ilang mga mambabatas na matatanggap galing sa 2026 budget. Yan ay kung pabor sila sa impeachment. Cleanest budget kung tawagin ng pondo ngayong taon, kasunod ng flood control scandal. Pero sabi ng presidential sister, may hard at soft pork pa rin ang mga ito, in ayuda form na naipangako na raw sa ilang mga mambabatas. Unang-una narinig natin na 2 million ang kanilang Christmas break, pagkatapos napangakuan na sila nung iba't ibang soft, ng iba't ibang maibibigay mula sa AIX, magkano yung AIX, magkano yung tupad, magkano yung maifip, lahat yan mabibigay. Hindi naman daw tumututol ang senadora sa ayuda at pagpapaabot ng serbisyo. Pero kailangang siguraduhing bababa ito sa publiko. Naalarma rin si Marcos sa Presidential Assistance to Farmers na line item sa budget na nasa higit kumulang 10 billion pesos. Talagang giniling kasi pakonti-konti kunyari, pero pag ibuo mo, bilyon-bilyon na eh. Una nang ipinaliwanag ni Executive Secretary Ralph Recto na assistance ito para sa higit 2 milyong magsasaka kapag mas mababa raw ang farm gate price ng palay sa 18 pesos. Ang nasabing assistance ay pambayad daw sa diferensya ng presyo. Sinabi na rin ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian na may kani-kanya naman daw opinyon pagdating sa budget. Pero pinaalala niyang magkakaroon ng isang joint congressional oversight body ang Senado at Kamara para busisiin at bantayan ang 2026 projects kasama ang spending ng mga ahensya. Hiling ni Senator Amy, sana totoo raw ang magiging trabaho ng mga ito. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. February 5, 2025, nang i-impeach ng House of Representatives si VP Sara sa mga paratang gaya ng di umano'y misuse of public funds at betrayal of public trust. Nang makarating sa Senado ang mga reklamo, kalaunay na pagdesisyonan nilang i-archive ang complaint dahil sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional daw ang proseso ng Kamara rito at paglabag umano nito sa 1-year bar rule. Kaya sa February 6 pa ulit maaaring makapaghain ng complaint laban sa bise. At dahil napangakuan na raw ang ilang mga mambabatas, sabi ng presidential sister at kilalang kaibigan ni VP Sara, para sa akin, wala itong uuwian kundi politika. It's a very political budget to my mind, and does not make an investment for future development.